natin ang turo ng Ebanghelyo, ngayong iginigit natin ang turo ng katotohanan, bigla-bigla na lang, separation of church and state. Ang atin pong pagiging Katoliko ay hindi maaaring ihiwalay sa ating pagiging Pilipino. Ang ating pagiging Pilipino ay hindi maaaring ihiwalay sa ating pagiging Katoliko. Hindi maaaring Katoliko tayo sa araw ng linggo at sa mga araw na tayo nasa opisina, hindi ako Katoliko, Pilipino ako. Ang hamon sa atin bilang mga Pilipino at Katoliko, isang buhay ang pananampalataya na yan. At ang usapin ng pangangalaga ng mga buhay dyan sa sinapupunan ay hindi po usapin ng simbahang Katolika. Higit yan sa usapin ng pagiging Kristiyano. Usapin yan ng isang dignidad ng pagiging tao. Kung may karapatan tayo bilang tao, ang mga sanggol sa sinapupunan, may karapatan din bilang tao. Kung yun nga po mga kriminal, binibigyan natin ng pagkakataon na magbagong buhay. Ang mga sanggol, hindi pa ipinapanganak, hindi ba karapatan naman nilang maipanganak? Wala ba silang karapatan na maranasan ang mundo tulad ng nararanasan natin ngayon? Wala ba silang karapatan na mabuhay kung tayo mismo may karapatan mabuhay? Pagnilayan po natin ito. Hindi po tayo lumalaban sa isang tao o sa pamahalaan. Ang nilalabanan natin ay isang kultura, isang gawi, isang pag-iisip. Itong kultura ng kamatayan, malalabanan lamang ng kultura ng buhay. At ngayon nga pong hapon na ito, dito sa banal na lugar, na pinupuntahan ng mga maralitang Pilipino, humihingi ng tulong para sa kanilang pamilya, atin pong pinapasinayaan. Itong ating mga panayam, pagdarasal, pagninilay, pagsasakripisyo para sa pamilyang Pilipino at para sa buhay mismo. Inaanyayahan ko po kayo ngayon na magsiluhod at sama-sama po tayong magdasal. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa o mga kabutihang hindi nagagawa upang ipagtanggol ang pamilya at ang buhay. Panginoon, patawarin mo po ang lahat kami na nakalimot na ng pagpapahalaga sa pamilya at sa mga sanggol sa sinapupunan. Patawarin mo po ang sambayan ng Pilipino sa pagtalikod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na sa mga panahon ito ng debate,
sa panahon ng mga paghihidwaan, ang iyong katotohanan ang manaig. Na sa pag-aaral at pagdidiskusyon ngayon ay hindi magkaroon ng sakitan ng kalooban, bagkus ay ang hanapin ang iyong kalooban. Basbasan at liwanagan mo po ang aming mga namamahala sa pamahalaan. Basbasan at liwanagan mo po ang sambayan ng Pilipino na sa lahat ng aming gagawin, ang iyong kalooban ang aming papahalagahan. Panginoon, sa mga sandaling ito, ay itatalaga din po namin ang aming sarili sa iyong anak sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Kung maaari po kayong sumunod, ako'y iyong iyo, ang lahat ng akin ay sa iyo. O Panginoong Hesukristo,